Hi everyone! Welcome to the Empath Art guys. Another love reading, timeless and general or collective. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi or totally hindi. Since this is collective, maraming energies, iba't ibang mga sitwasyon, iba't ibang energies. Okay? Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance sa ating mababatid for this reading. Spirit guides, send me messages. Anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid? Ang nais niyo ipahatid sa amin. Aral sa buhay pag-ibig, mga gabay. Spirit guides, send us messages. Spirit guides, send us messages. Mga gabay at aral sa buhay pag-ibig. Six of Swords. Death. Justice. Nine of Wands. Moon. Three of Pentacles. Seven of Wands. Seven of Swords. Four of Wands. Emperor. Ace of Cups and Strength. So, malakas ditong energy between you and your person or your ex. Siya yung someone na maraming itinago sa'yo. Moon. Nagsinungaling. Maaring minsang nagtaksil sa'yo. So, itong taong to talagang merong ginawang kalokohan. May itinago sa'yo. Minsan nagloko ito. Minsang nagloko. Pero dito, malakas ang energy na this is the same person. Itong death na to. Siya yung someone, ito nga, maaring ex mo, person mo, na minsan nagsinungaling sa'yo. Meron ditong nabuhay siyang muli. Biglang nagparamdam, but this time, this is a different kind of person na. Ibig sabihin, kung ano yung dating siya, napakalaki ng pinagbago ng taong to. Maninibago ka kasi ibang-iba siya dun sa dati. Pero syempre, nasaktan ka, kaya hindi ka basta-basta parang, hindi ka basta-basta maniniwala pa. Pero itong taong to, napakalaki ng pinagbago na niya. Ito yung tao na kahit na nasaktan ka, meron ka pa rin malasakit at pagmamahal. Kaya naman patuloy mo siyang ipinagdarasal at nagbunga. Noon nabigyan ng hustisya at nagbunga kung ano man yung pinagdarasal mo na pagbabago sa taong to. Kasi yun yung nangyari sa kanya. There is a big good changes dito sa taong to. Kahit na sabihin mo minsan, di ba parang medyo meron ka pa ring takot, pero ngayon, alam mo na sa sarili mo kung ano yung limitasyon at alam mo rin sa sarili mo na hindi mo nahahayaang parang masaktan kang muli. Pero mararamdaman mo na malaki talaga ang pinagbago ng taong to. Sinusubukan mo kasing mag-move forward na kahit sabihin mo may pagmamahal ka pa rin sa taong to, tapos pinagdarasal mo ang kanyang pagbabago. Gusto mong umusad na.
Pero mas mangingibabaw dito dahil mas naging matatag ka na sa mga naranasan mo sa inyong relasyon. You gain strength, mas naging malakas ka, nagpursige ka sa buhay mo. Etong taong to nagbabalik with the big happy changes sa kanya at nais niya ng panibagong pagkakataon sa'yo. This person is more, sabihin natin, mature na. Alam na niya yung sa sarili niya, yung mga nagawa niyang pagkakamali sa'yo. At alam na rin niya kung paano bumawi. Kaya naman, magkakaroon dito ng renewed love. Ibig sabihin niyan, panibagong pagkakataon. Ito yung sabihin nating, yung pagmamahalan ninyo na medyo na nagkaroon ng problema before, pero ngayon ay unti-unti nang muling nag-aalab ang inyong mga damdamin, muling nabubuksan ng iyong puso, maaaring sa pagpapatawad, maaaring sa pagtanggap muli, at maaaring ito yung panibagong simula para sa inyong dalawa. Okay, ang mahalaga dito kasi lumabas tong death card eh. Ibig sabihin, this is rebirth, transformation, pagbabago. Kung wala ito, maaaring bumabalik tong person na to, pero ganun pa rin, di ba? Maaaring bumalik na naman kayo dun sa mga hindi magagandang pangyayari sa inyong pagsasama, pero nandito yung death card eh. So, ibig sabihin yan, minsan lang yan na nagloko. Humihingi ngayon ng kapatawaran, meron ng maturity sa kanya, at higit sa lahat, meron talagang ikaw, ganun din siya. Meron talagang feelings, meron talagang emosyon, meron talagang damdamin, meron talagang pagmamahal dito. And since na dito si 4 of Wands, 11 cards, ibig sabihin, yung mga prayers mo, nabigyan ng hustisya, at nabigyan ng katuparan, na muling bumalik tong taong to, at sa kanyang pagbabalik, ay panibagong siya na. Maganda naman kahit nasabihin natin sa umpisa nandiyan yung sakit, 'di ba? Pero when you really love this person, patuloy mo siyang ipagdarasal. At ganoon din, minsan it takes time eh. May proseso kasi yan, hindi naman siya na bigla na lang ganun, 'di ba? Paggising mo ganun. Minsan may darating sa buhay ng taong 'yan kung saan bigla na lang siyang mauuntog, magigising, marirealize ang kanyang mga pagkakamali, at doon nagkakaroon ng, sabihin natin, yung spiritual, no, tatapikin siya ng Holy Spirit na kung saan doon niya marirealize yung mga nagawa niya sa'yo, at doon yung matinding pagbabago niya o pagbabalik loob kay God. Especially doon sa mga mag-asawa, no? So, maging magandang sign ito sa kanyang pagbabago, sa kanyang pagbabalik, at sa panibagong simula ninyong dalawa. Ito nga. Wedding. This situation involves marriage. Ayan, kasasabi ko lang sa mga mag-asawa. Kaya maaring kasal na kayo, nagloko asawa ninyo, nagbago, nagbalik, para sa panibagong simula. Or maari naman, sabihin natin na hindi pa kayo kasal, pero itong taong to, minahal mo, nagmahalan kayo, nagkagulo minsan, dumating yung, sabihin natin, lumipas yung panahon, biglang dumating yung isang araw na muli siya nagbabalik, at sa kanyang pagbabalik, yung kanyang pagbabago, at sa kanyang pagbabago, panibagong simula na inyong pagsasama, hahantong na dito. Wedding. This situation involves marriage. Maaring ito yung pagsubok sa inyong relasyon na kung saan kumapit ka sa iyong panalangin at nabigyan ng katuparan ito dahil mahal mo talaga tong taong to.
Kiss on a ring. Many options, decision, unconventional, string along, one night stand. Maaari itong kiss on a ring na to. Ito na yung susi sa kanyang pagbabago, susi sa panibagong simula, no, susi na kung saan magbubukas muli ng iyong mga puso para sa panibagong simula, panibagong pagmamahalan. Okay, so tignan natin, meron pa ba message dito? Twin flames. Yin-yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. So, maaring siya talaga yung twin flames mo. Sabi nila yung twin flames, hindi naman talaga yan yung totally magkasundo kayong ng husto. Meron kayong differences. But eventually, yung differences ninyo, matututunan nyo kung paano magkaroon ng balanse between the two of you. Maaring yun yung sa umpisa kaya hindi kayo nagkasundo o kaya nagkaroon kayo ng problema. But eventually, na napagtanto nyo sa isa't isa na kayo talaga yung twin flames. Magkakaroon ng reunion dito and it will lead into marriage. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.